Salita ng Panginoon. Well, maaaring marami ho sa inyo ang nakasanggap na ng balita sapagkat ito ay umalingaw-ngaw ng sagana sa social media na kung saan ang DSWD kasama ang maraming kapulisan ay lumusob sa isang bahay kalinga o bahay ampunan sa Mexico, Pampanga. At siguro lalo na ay ito ay nakita nyo kung meron kayong mga Baptist na mga friends sa Facebook sapagkat marami ang nag-post nito sapagkat ang bahay ampunan na yon ay isang ministry ng isang Baptist church, ng New Life Baptist Church sa Mexico, Pampanga. At ito ay pinagpapastoran ng missionary na si Brother Jeremy Ferguson. Sang-ayon ho sa kwento, August 12, dumating ang mga DSWD workers na nagmo-monitor. And then August 13, without any warning, ay dumating ulit ang mga DSWD workers na may kasama ng mga pulis. At inaresto yung pastor at kinuha ang mga bata. At napakarami ng mga naglulutangang mga video na yung mga mismong mga bata ay ayaw sumama, ayaw umalis. At nakikiusap na sila ay huwag dalhin sa DSWD. Now, madaling magkaroon ng tribal mentality. Well, Baptist kami, Baptist din siya, suportahan natin. Kung may kasalanan, kung meron lalo ng krimen, ay dapat maparusahan. Pero, lalo't higit, ay dapat din naman na magkaroon ng tama at maayos na pagsisiyasat at investigasyon para malaman talaga kung merong ang mga ganong bagay. Ang pinakamagagawa ho natin ngayon ay ipag-pray yung ating kapatid na si Brother Jeremy Ferguson at maging yung mga gumanggagawa doon sa bahay ampunan. It was said na ang orphanage na yon na isinimula noong 2017 dahil sa burden nitong manggagawa na ito na nakita niya ang maraming mga bata na nasa lansangan at nangangailangan ng kalinga. And from 2017 hanggang sa ngayon ay mahigit 300 ng mga bata ang natulungan kasama na yung 160 na kinuha ng DSWD. Meron pang nag-post ng picture, I believe na graduate cum laude yata, na graduate yung isang bata na galing doon sa bahay ampunan na yon. Now, hindi ho madali ang pagsustento ng ganong ministry. Ito ay nangangailangan ng napakaraming salapi sapagkat dahan doon ang tirahan ng mga bata. Nagpapagawa sila ng mga gusali. Saan mo ititira yung 160 na bata na yon? Papakainin sila 3 times a day. Meron silang mga klase, para silang mga eskwelahan, tinuturuan yung mga bata. Hindi lang basta mga bata, meron pang mga sanggol. And then yung mga manggagawa doon sa orphanage na yon. So muli, ay napakalaking halaga ang kinakailangan ho. At sang-ayon ho sa mga patotoo, ang orphanage na ito ay sinustentuhan ng mga donasyon at kontribusyon mula sa iba't ibang mga individual, institusyon, and very much possibly mga churches, even from United States or iba pang mga lugar. Now, kaya ko sinabi ho ito ay gusto ko lang hong kunin yung kaisipan o katotohanan na yon na ang ministry ng orphanage ay kailangan matustusan dahil hindi hangin lang ang kakainin ng mga bata. And guess what? Maging ang ministry ng pangangaral ng ebanghelyo ay kailangan din namang matustusan. Hindi ho libre. Hindi kumakain ang mga manggagawa ng ebanghelyo. Hindi nangangailangan ng pera ang gawain ng Panginoon. Lalo na kung ang isang pastor o misyonaryo ay pupunta sa isang lugar o sa ibang bansa, lalo na wala silang kamag-anak, iba ang kultura at sila ay pupunta doon para mangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung kasama ang pamilya, kung kasama ang asawa at mga anak, ay lalong malaking hamon ito sapagkat sila ay pupunta sa isang foreign na lugar o sa ibang lugar para ipangaral ang ebanghelyo.
At dito ho sa ating passage na binasa, si Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Philippi ay inappreciate ng husto ang ministeryo o ang gawain ng mga mananampalataya dito sa Philippi. Na kung saan hindi lamang sila basta concerned kay Apostol Pablo, pero practically sila ay nagpadala ng tulong. Sila ay nagpadala ng suporta sa manggagawa. At kagaya ng atin hong mapag-aaralan ay ito ay isang bagay na kalugod-lugod sa Panginoon at isang bagay na dapat din naman nating gawin bilang isang iglesia. Now, pangunahan ko na ho, and I will quote Apostle Paul, I will preach this message not because I desire a gift. Hindi ako manghihingi at hindi ako nanghihingi ng raise ng suporta. Ang church ho na ito ay generous sa inyong pastor. I praise God sa suporta niyo sa akin at sa aming pamilya. Pero gusto ko ho at kagaya nung ating napagmitingan for the first half of this year, ang ating hong suporta sa misyon ay nagkukulang. At gusto ko ho tayo ay mahamon sa pamamagitan ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Ito ho ang ating mensahe ngayong umaga. Supporting gospel missions brings joy to our brethren in the ministry, and it is a pleasing sacrifice and gives glory to God. Ang pagsuporta sa misyon ng Ebanghelyo ay nagbibigay ng kagalakan sa ating mga kapatirang nasa ministeryo at nagbibigay kaluguran o malugod na sakripisyo at nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, tunay, lalo't higit sa ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, na kami ay iyong kinahabagan. Salamat, O Diyos, na kami ay iyong iniligtas. Ngunit katotohanan din naman, Panginoon, na ikaw na Diyos na nagliligtas ay Diyos din naman gumagamit ng mga kaparaanan. Gumamit ka ng mga tao upang ang ebanghelyo ay makarating sa amin. At nawa, O Diyos, kami naman bilang isang iglesia ay matuto na magkaroon ng puso na sumuporta, tumulong, tumuwang sa aming mga kapatid na nahandoon sa mga lugar upang ipangaral ang pang-ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, alisin mo sa amin ang puso ng karamutan. Tulungan mo kami, O Diyos, na mahulma ng katotohanan ng iyong salita. At muli, ang lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, konting background muna. This is not the first time na pag-aaralan natin o meron tayong pag-aaral sa Book of Philippians. Ang Book of Philippians is known to be the letter of joy. Nahandoon yung mga palagiang encouragement ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano to rejoice. Maggalak sila. At ang book of this epistle of the Philippians or sulat sa mga taga-Philippians ay kilala o tinatawag na isa sa mga prison epistles. Bakit ito tinawag na prison epistles? Sapagkat ito ay sinulat ni Pablo habang siya ay nasa kulungan. Kasama ang Ephesians, kasama ang Colossians, and the letter of Philemon or to Philemon. Makikita natin mula sa sulat ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 na ang church na ito ay masasabi natin isang good church, isang mabuting iglesia. Pero kagaya ng anumang iglesia, meron itong problema. Meron itong problema ng division at iba pang may mga nagsusubok magpasok ng mga maling katuruan sa church at Philippi na kung saan kailangan nilang maging mapagbantay. Pero makikita natin ho dito ang appreciation. Actually, isa yun sa mga purpose ni Pablo, kaya siya sumulat, ay para magpasalamat sa mga Kristiyano sa Philippi because of their support sa manggagawa. Sa Philippians chapter 1 verse 12, ang sabi ni Apostol Pablo ito, "But I would ye that you should understand, brethren, that the things that were happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." Ina-update ni Pablo ang mga taga-Philippi. Alam nila na nakulong si Pablo. Kaya nga nila pinadala si Epaprodito para magbigay ng support at para maglingkod, magminister kay Apostol Pablo at nahandun yung kanilang pangangamusta. Nahandun yung kanilang concern sa manggagawa. So that is very good. At ang sinasabi ni Pablo sa kanila, huwag kayong mag-alala, kahit na nakulong ako, imbes na mahadlangan ng ebanghelyo, ay lalo pa itong nag-move forward.
Ang sabi niya sa verse 13, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. Yung aking pagiging bilanggo dahil kay Jesus, hindi siya nabilanggo dahil sa staffa, hindi siya nabilanggo dahil meron siyang kinurakot na pondo ng church. No, siya nabilanggo dahil sa pangangaral ng ebanghelyo at lalo pang nakalat ang ebanghelyo kahit sa mga bantay ng kulungan, do sa Praetorian Guards at sa pinaka-headquarters ng mga sundalo, nakarating doon ang ebanghelyo. And then hindi lang yun, encourage pa yung iba. Verse 14, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So totally nag-fire back itong layunin nila. Kaya nila pinakulong si Pablo para mapigilan. Pero imbis na mapigilan, lalo pang naging masagana, masigla, at lalo pang naging matapang yung iba sa pangangaral ng ebanghelyo. At hindi lamang yun, ang church na ito ay hindi lamang nagmamahal sa manggagawa, kundi mahal din nila talaga ang gawain. Particularly ang gawain ng paghahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Verse number 3 ng Philippians chapter 1, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila ito, I thank my God upon every remembrance of you, verse 4, always in every prayer of mine for you, all making request with joy. So handun yung pagpe-pray ni Apostol Pablo para sa kanila, handun yung kagalakan ni Apostol Pablo habang inaalala sila. Verse 5, ano ang sanhi? Bakit? Verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Nandun yung fellowship nila. At mamaya, titignan natin yan, yung word na fellowship meaning partnership. Nandun yung pakikipag-partner nila, pakikituwang nila sa gawain ng paghahayag ng ebanghelyo ay nahado ng kanilang patuloy na suporta. At ito ay ina-appreciate ni Apostol Pablo. Pero bago natin puntahan, gusto ko munang bigyang pansin ng ilang mga rason, bakit pa tayo kailangang sumuporta sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo? Bakit ba una tayo mismo bilang mga individual na Kristiyano at bilang isang iglesia ay dapat maging engaged sa paghahayag ng ebanghelyo? At paano at bakit din naman tayo bilang isang iglesia kagaya ng church at Philippi ay magkaroon ng puso at desire na sumuporta sa ibang mga manggagawa na nangangaral din naman ng ebanghelyo sa ibang lugar? Una ay because of the Great Commission. Matthew 28 verse 18, dahil sa dakilang utos ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi ito programa lamang ng Baptist Church or ng Baptist religion, hindi ito naisipan lamang ng ilang mga pastor na magandang gawin. Ito ay dahil sa utos mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 28 verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. In translation, sinasabi ni Jesus, I have all authority. And with all this authority, ang sabi at ang utos ni Jesus, go. Nahando ng maliwanag na utos niya na humayo. Dito particularly ay ang mga apostol, mga disipulo later on will be called the apostles, and by extended application tayo bilang mga tagasunod ni Kristo. Tayo ay inuutusan na humayo. Go ye therefore and teach all nations. Actually, pag tinitignan nyo sa Greek, ang pinakaibig sabihin ng teach all nations ay make disciples of nations. Gawin ninyong mga tagasunod ko. Muli ho, malinaw, ang misyon na ibinigay ni Kristo ay hindi magtayo ng relihiyon. Ang misyon ng church ay gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. Hindi tagasunod ni Polito, hindi tagasunod ni Soriano o ni Manalo. Ang kailangan ay tagasunod ni Kristo. Dahil yun ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Yun ang misyon natin bilang isang iglesia. Hindi ho natin misyon na gawing Baptist ang buong Santa Maria. No. Ang misyon natin na maging tagasunod ni Kristo ang bawat tao.
make disciples of all nations. At paano gagawin yan? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So hindi natatapos sa evangelism. Kasama sa misyon ng church ang discipleship. Kasama sa misyon ng church ang patuloy na pagtuturo. And that's what we do Sunday after Sunday. Kaya patuloy tayo sa pagtitipon at pag-aaral ng salita ng Diyos dahil sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, for them to observe all the things that whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So ang utos ng ating Panginoong Jesus, sabi diyan, make disciples of all nations. Lahat ng mga bansa. Now, in-extend pa yan sa Acts chapter 1 verse 8. Bigyan natin ng pansin sa Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Sabi ng ating Panginoong Jesus. And ye shall be witnesses unto me. Question, sino yung me? Sino yung pronoun na me? Si Jesus. At anong sabi ni Jesus sa mga apostol? You shall be witnesses unto me. So we are Jesus' witnesses. Bible yun. Tayo ay saksi ni Jesus. At particularly ang mga apostol na ito na nakakita ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng kanilang mga sariling mga mata, sila ang saksi ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto what? And unto the uttermost part of the earth. So sana makita niyo all nations, uttermost part of the earth. Dapat ho ay magkaroon tayo as a church. Yes, we should have a great view. Meron tayong pangarap at meron tayong pananaw at meron tayong desire na ang ating bayan o ang ating barangay at bayang kinalalagyan ay maabot ng ebanghelyo. Pero ang utos ng Panginoon ay sa lahat pa ng mga bansa. Kalooban ng Diyos ng ebanghelyo ni Kristo ay maibaabot sa lahat ng tao. Pero ito ang problema, hindi problema, ito ang hamon. Hindi naman lahat tayo ay tinatawag na pumunta sa iba't ibang mga lugar. Oh, how I pray and wish na sa biyaya ng Diyos baka meron ditong tawagin ng Panginoon bilang maging mangangaral sa ibang lugar. Dadalhin ang ebanghelyo sa ibang bansa, sa ibang mga tao upang maligtas at mapakinggan nila ang ebanghelyo ni Kristo at sila'y magkaroon ng kaligtasan. Pero kung hindi man, anong gagawin natin ng mga naririto? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 14, I am a debtor. That means I have an obligation. May obligasyon ako, sabi ni Pablo, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise, translation sa lahat ng tao. Ano man ang relihiyon niya, ano man ang ethnicity niya, ano man ang kalagayan niya sa buhay, meron akong obligasyon, sabi niya. Verse 15, sabi ni Pablo, so as much as in me is, I am ready to preach the Baptist religion. Yun ba nakalagay? No. Again, sinasadya ko kung idiin ito sapagkat maraming mga nangangatok sa mga bahay-bahay that they are ready to preach their religion. No. Ang sabi ni Pablo, ready to preach, I am ready to preach the gospel. Ang mabuting balita, ang ebanghelyo. Bakit? Bakit siya obligado? Bakit gano'n na lang katindi ang masidhing pagnanasa ni Pablo na ipangaral ang ebanghelyo? Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Di ko ito kinahihiya. For it is what? The power of God to salvation. Ito ang kapangyarihan. Ito ang paraan na ibinigay ng Diyos para magligtas ng mga makasalanan.
As we have been studying ang 10 utos sa ating Sunday school, pero hindi ang 10 utos ang paraan para maligtas. We are baptized by religion, pero hindi baptist ang paraan para maligtas. Ang ibinigay ng Diyos, ang malinaw na sinabi, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ay ang ebanghelyo ni Kristo. It is the good news of Christ. It is the good news about Christ. At ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, ano ba yung good news patungkol kay Kristo? Na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Yun ang nakapagliligtas. Hindi yung ating kabaitan, hindi yung ating pagsunod, hindi yung anumang ritual na ating ginagawa, at hindi rin yung relihiyon na ating kinabibilangan. Ang tanging magliligtas ng makasalanan ay si Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay. Ito ang mabuting balita. Ang sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas sa sa sinumang sasampalataya. So ang isang tao ay kailangang marinig ang patungkol kay Kristo. Ang isang tao ay kailangang sumampalataya sa ebanghelyo ni Kristo upang siya'y maligtas. Bago tayo tumingin sa mga nasyon sa labas, gusto ko munang tanungin sa mga taong nasa loob ng church na ito, ikaw ba ay sumampalataya na sa ebanghelyo ni Kristo? Dahil kung hindi pa, gaano ka mang kabait sa iyong sariling pamantayan, ang katotohanan na ikaw pa rin ay isang makasalanan. At kung haharap ka ngayon sa Diyos, ikaw ay hahatulan, at ang naghihintay sa iyo ay parusang walang hanggan. Kaya mahalaga ang ebanghelyo. Kaya dapat tayo ay magpursige na ibigay ang ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga anak. At kagaya ng ating nabasa, maging sa ibang mga tao, sa ibang mga lugar. Nahandun dapat ang ating desire. So why should we support gospel missions? Because it's our mission. Yun ang mission natin bilang isang iglesia. Isa ito sa mga pangunahin nating gawain bilang mga mananampalataya ni Kristo. At kung merong isang dapat talagang nagputulak sa atin sa bawat ministry, sa pagpili ng mga kanta, sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagtuturo sa mga bata, kung merong nagkakaisang layunin, ay gusto natin ang mga tao ay makakilala kay Kristo. Why? Sapagkat ang ebanghelyo lamang ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. That's why we should preach the gospel, share the gospel. Kagaya ng ating bibigyan pansin ngayong hapon, to support yung mga pumupunta sa mga ibang mga lugar, nagsasakripisyo at gumatrabaho para ipangaral ang salita ng Diyos, para i-fulfill ang Great Commission to make disciples. Bakit? Bakit kailangan natin ng suporta? Pangalawa, ay dahil as spiritual as we want to be, kailangan pa rin ng pera. Narinig niyo ho ba yun? Kailangan ng pera. Sabi ko nga ho sa inyo, ang kumakain din ng pastor. Obvious naman ho, di ba? Now, minsan ho kasi pag nabanggit ang pera sa loob ng church, ay parang, pag binilang ho natin sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus, mas marami siyang pangangaral patungkol sa pera kaysa sa langit. Dahil alam ni Jesus na isang malaking humahawak sa puso ng mga tao ay ang kayamanan. Na patungkol dito, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, buksan lang natin sa 1 Corinthians chapter 9. Makarating man lang muna tayo sa first or second point sa Philippians, pero these are all
background or intro. 1 Corinthians chapter 9 verse 3. Anong sabi ni Apostol Pablo? This is my defense to those who would examine me. Okay? Merong mga nagkikritik kay Pablo. May mga anti-Pablo groups doon sa church at Corinth. Ang sabi ni Pablo, ito yung tugon ko sa mga kumikritiko sa akin. Verse 4, do we not have the right to eat and drink? Sagot? Sa ESV yung binabasa ko. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Anong sagot? Meron. Sabi na sa inyo, kahit ang apostol kumakain din. Verse 5, do we not have the right to take along a believing wife as do the other apostles and brothers of the Lord and Cephas? Malinaw sa 1 Corinthians chapter 9 verse 5 na hindi bawal mag-asawa ang naglilingkod sa Diyos. Hindi biblical na yung mga maglilingkod sa Diyos ay walang asawa. Tanong ni Pablo, wala ba kaming karapatan na magkaroon ng asawa? Anong sagot? Meron. At syempre, pag may asawa ka, hindi lang ikaw, dalawa na kayong kakain. Had Lord willing, magkaroon ng mga supling, mas marami pang kakain. Tama? At ang sabi niya dyan, as do the other apostles, yung ibang mga apostol may asawa, and the brothers of our Lord, na doon si James and si Jude na sumulat ng Book of James, sumulat ng Book of Jude, may mga asawa. And si Cephas, sino yung Cephas? Si Pedro ay may asawa. Again, yung tinuturing ng Roman Catholic Church na kauna-unahang Pope ay may asawa. Bakit yung mga kasunod ay wala? Muli, ang punto ito. Or is it not only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Teka muna, sabi ni Pablo. Baka naman sa tingin nyo kami lang ni Barnabas, kasi ang kasama ni Pablo si Barnabas eh. Baka naman sa tingin nyo kami lang yung walang karapatang hindi magtrabaho. Nakuha niyo ho? Sabi ni Pablo, or is it only Barnabas and I who have no right, wala ba kaming karapatan to refrain na tumigil from working for a living? Anong sagot? Hindi. Ibig sabihin, may karapatan si Pablo at si Barnabas na huwag magtrabaho para mabuhay. Kung hindi sila magtatrabaho, saan manggagaling yung pangsustento nila? Verse number 7. Nagkaroon ng tanong si Pablo. Who serves as a soldier at his own expense? Nangangarap maging sundalo? Pag nagsundalo ka, ikaw ba ang bibili ng sarili mong baril? Ikaw ang bibili ng sarili mong granada, sarili mong boots? Ikaw ang bibili ng sariling bala? Hindi ano? Sino magsusupply? Ang gobyerno. Iba magsusupply. Saan manggagaling yun? Tax. Buwis ng tao. Nakuha niyo? Hindi sariling gastos ng sundalo. Yung panlaban niya. Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Who tends a flock without getting some of the milk? Magtatanim ka, hindi ka ba aani at makikinabang doon sa ani? Mag-aalaga ka ng ubasan, hindi ka ba makikinabang ng tupa? Ay, hindi ka ba makikinabang sa gatas ng tupa o ng kambing? Oh, come on. Nakukuha niyo yung trail ng argument ni Pablo? Verse number 8. Do I say these things on human authority? Magandang tanong. Tamad lang ba ako? Gusto ko lang ba to? Idea ko lang ba to? Gawa-gawa lang ba namin to? Ang sabi ni Pablo, do I say this on human authority? Ang answer ay no. Does not the law say the same? Hindi nang kinasabi ng kasulatan. Yun din ang sinasabi ng Bible. For it is written, nag-quote si Apostol Pablo, in the law of Moses, you shall not muzzle an ox
when it treads out the grain. Huwag mong busalan yung baka na gumigiling. Dahil yung paggiling noon, yung baka ay isisingkaw at iikot-ikot yung baka para magiling yung anumang kailangan nilang gilingin. At isa sa magsusustento sa lakas ng baka ay lalagyan nila ng pagkain. At sa pamamagitan nun, iikot-ikot yung baka. At pag walang pagkain, ano gagawin ng baka? Hindi ikot. Now, may tanong si Pablo, ito ba ay sinabi lang ng Diyos para sa baka? Is it for oxen that God is concerned? Of course, concern ng Diyos sa baka. Pero sinasabi, hindi lang yun yung dahilan. Meron dahilan yan. Verse 10, does He not certainly speak for our sake? Hindi niya ba sinasabi rin ito para sa amin? So nung ginawa ni Apostol Pablo, yung prinsipyo sa lumang tipan ay kinuha niya at in-apply niya sa kanila bilang mga manggagawa ng Diyos, manggagawa sa iglesia. Sabi sa verse number, does He not certainly speak for our sake? It is written for our sake because the plowman should plow in hope and the thresher in hope of sharing in the crop. May pag-asa. Yung nagigiik, yung gumagawa, merong pag-asa na makukuha. Kung ikaw ay isang empleyado, anong inaasahan mo sa 15? Ano inaasahan mo sa katapusan? Kung wala, papasok ka pa? Kaya kayo babangon ulit bukas ng umaga kasi may inaasahan kayo sa katapusan. Ko? Ayun ang sinasabi ni Pablo. Ang sabi niya sa verse number 11, if we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Kung kami ay lingkod kami ng Diyos. Yes, kami nangangaral ng mga salita ng Diyos. Yes, ang pangunahing concern namin ay ang inyong spiritual na buhay. Pero kung kami nagtatanim ng spiritual na bagay sa inyo, masyado bang malaki? Hindi ba pwede na kami ay umani ng material? Anong sagot doon? No, of course not. Actually, dapat. At yun ang binibigyan din dito ni Apostol Pablo. The answer dito is no. It is rational, it is biblical to support the ministers of the gospel. It is rational sapagkat walang sundalong makikipaggera sa kanyang sariling gugol. It is biblical because it is written, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. So bakit kailangang magkaroon ng suporta sa missions? Una, dahil utos ng Diyos to make disciples. And then pangalawa, dahil yung mga hahayo ay kailangang kumain. Kailangan ng suporta. Verse number 14 ng 1 Corinthians chapter 9. Verse 14 ng 1 Corinthians chapter 9. Anong sabi? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should what? Should live by the gospel. Yun yung context. Sa ESV, ang pagkakasabi, in the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. This is God's command. This is God's design. Ang tawag ng iba dito ay yung vocational ministry. Yun yung bokasyon nila. Yun yung trabaho nila. At doon sa trabaho na yun, doon sila kukuha at doon manggagaling yung kakainin nila. It is God's design. Yun ang ordinasyon, yun ang command ng Panginoon. Yun yung disenyo ng Panginoon. Now, maaaring may mga pagkakataon, exemptions, na kung saan maaaring yung church ay hindi pa kaya. May mga pagkakataon, kagaya ni Apostol Pablo, na siya ay nag-tent making, but that is not the rule, that is the exemption.
at dapat daglian, at hindi naman nagtuloy-tuloy sa ganun si Apostol Pablo kung hindi siya, kagaya ng sulat niya sa mga taga-Korinto, hini-encourage niya sila na magsuporta sa mga manggagawa. Maaari ang isang manggagawa ay tumanggap ng suporta mula sa ibang mga iglesia, kagaya particularly ng ating pinag-aaralan sa Philippians chapter 4. So nilatag ko lang ho, bakit kailangan ng suporta sa misyon? Dahil sa utos ng Diyos. And then pangalawa, dahil sa pangangailangan ng mga manggagawa. At ito ay biblical nating gawin. So let's go to Philippians chapter 1. When we do missions or when we support missions, number one, it is a partnership. It is a partnership. Hindi ito salita ni Brother Paul, ito'y salita ni Apostol Pablo, ito'y salita ng Diyos. Balik tayo sa Philippians chapter 1 verse 3. Ang sabi ni Apostol Pablo ito, I thank my God upon every remembrance of you always in every prayer of mine, for you all making request with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now. That word fellowship, koinonia in Greek, means association, community, communion, joint participation, relief, aid, or partnership. Nandun ang inyong pakikipag-partner. Nandun ang inyong pakiki-associate. Nandun ang inyong participation sa gospel. Again, that gospel is the proclamation of the gospel. Sa paghahayag ng ebanghelyo ni Kristo sa iba't ibang mga lugar. And this word koinonia is used as a business term. It is para itong joint venture, joint participation. Nais kong sabihin as plainly as possible, when we support missions, kapag tayo sumusuporta sa mga mangangaral ng ebanghelyo, pag sinusuporta tayo sa ating mga kapwa, manggagawa, mga kapatid na sa ibang mga lugar na nagle-labor at yun yung trabaho nila to preach the gospel sa mga hindi pa mananampalataya and to disciple, to teach those believers to observe all things that God has commanded, to build up the church, it is a joint venture or a partnership with them. Ito'y pakikipag-partner sa kanila. Mga kapatid, dito sa JCBC, we support 3. Meron tayong 2 local, 1 foreign. We use our white envelope para sa ating missions giving. And let me encourage you, when you use that white envelope, nakikipag-partner tayo sa kanila. And let me take it a little bit farther. 1 Corinthians chapter 3, ang sabi ni Pablo. 1 Corinthians chapter 3, verse number 6. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ang problema sa Korinto ay nagkakahati-hati ang church. May nagsasabing, I am of Paul, I am of Apollos. Anong sinasabi ni Pablo? Sino ba kami? Kami mga lingkod. Ako nagtanim, siya nagdilig. Sino nagbigay ng paglago? Ang Diyos. Anong sinasabi ni Pablo? Hindi kami big shot. Kami ay trabahador. At ang sabi niya sa verse 7, so then neither is he that planted anything, neither he that watereth. Hindi ako. Si Pablo, hindi rin siya. Si Apollos, no, it's not us. Hindi yung pangalan namin. It is God that gives the increase. Hindi kayo dapat mahati dahil sa pangalan ng mga pastor na hinahangaan ninyo. Ang sabi niya sa verse number 8, now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his labor. Ibig sabihin na doon yung pagkakaisa. Si Pablo at si Apollos hindi magkaaway. Bakit yung mga Kristiyano sa baba nagkakaaway-away? Nagkukompetisyon, nagpapagalingan? No, we are one. Ang sinasabi ni Pablo dito, we are united. Pagdating sa verse number 9, for we, sino yung we? Sino yung we? Si Pablo at si Apollo. For we are laborers together with God. We are laborers together with God, and ye. Sino yung ye?
the church, the believers. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Ikinumpara sa dalawang bagay, sa taniman at sa gusali. Si Pablo at si Apolos, kami ay trabahador. Kayo ang taniman, kayo ang gusali. We are laborers together with God. So narito ang katotohanan. Ang mga bawat manggagawa, again muli, yung mga tapat at tunay na manggagawa ng Panginoon ay mga manggagawa kasama ng Diyos. Nakuha niyo? Ang mga manggagawa na tapat at mga tunay na mga tinawag ng Diyos ay mga manggagawa na kasama ng Diyos. Kapartner ng Panginoon, laborers together with God. Again, I planted, Apollos watered, at ano ang trabaho ng Diyos? He is the one who gives the increase. Kasama ba? Yes. At ang sabi ni Apostol Pablo, when we support missions, we partner with that. Nakikiisa tayo. Nakikibahagi tayo sa gawain ng Diyos, sa paghahayag ng Ebanghelyo, sa pagpapalakas ng kanyang iglesia. Ano ang punto? When we support, we partner in the planting and watering. We are working with God. So pag ginagamit natin, practically speaking, dito sa ating church, when we use that white envelope to support missions, we are working together with God. In that very small way. So wag ho nating maliitin, wag nating baliwalain. Sapagkat ito ay binigay ng Diyos na hamon sa atin. So let us have not only a monetary perspective, but a spiritual and godly perspective in supporting missions. Wag lang natin basta tingnan na, well, suporta, pera, yes, kasama yun. Pero yung makadiyos na pananaw, we are partnering dun sa mga nagtatanim at nagdidilig. At kapartner at katuwang doon ang Diyos. So wag lang natin tingnan na yung paggamit ng mga envelope sa paglalagay dito ay pera-pera lang. No. Ito ay kaparaanan na ginagamit ng Diyos para makapagsustento sa mga manggagawa sa church na ito at makakatulong tayo sa mga manggagawa sa ibang lugar. Anong pribilehiyo meron tayo? Anong oportunidad na meron tayo? Para makipag-partnership sa mga lingkod ng Diyos at lalo't higit sa Diyos mismo. So it is a partnership. Lastly, dito tayo matatapos ngayong umaga. Itutuloy natin next Sunday. Hanggang 6 kasi ho ito. Nasa pangalawa pa lang tayo. Second, when we support missions. Una, it is a partnership. Pangalawa, it is a joy. Supporting missions is a joy. Ang pagsuporta sa mga misyon ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang pagsuporta sa mga manggagawa na given na upang tupdin ang Great Commission ay ito. It is a joy. Ang sabi ni Pablo, talon na tayo sa Philippians chapter 4 verse 10. Philippians chapter 4 verse 10, ang sabi niya, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Anong sabi ni Apostol Pablo? I rejoice. I rejoice in the Lord greatly. Ako ay lubha, dakilang nagagalak sa Diyos. Bakit? Doon sa support na pinadala nila. Naalala niyo ho kung nasan si Pablo? Nung sinulat niya to? Nasaan si Pablo nung sinulat niya to? Nasa kulungan. At sa pamagitan ng suporta na yun, kahit sa loob ng kulungan, ay nakapagbigay ng kagalakan sa manggagawa ng Panginoon. Nakapagbigay ng kagalakan. Certainly, nandun ang kagalakan ni Pablo sa Panginoon, na sa mga pangako ng Diyos, sa pag-asa na meron siya, but practically, ang sabi ni Pablo, nandun yung pagre-rejoice niya sa Panginoon that
Ito yung rason that now at the last your care of me hath flourished again. Ang inyong pagkalinga sa akin, ang kanilang concern kay Pablo ay pinahayag nila in a very practical way by sending their support sa pamamagitan ni Epaphroditus. It seems na ang mga kapatiran sa Philippi ay nahandon yung talagang matinding pagnanasa na suportahan na si Pablo. Pero ang sabi niya, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Gustong-gusto nila. Andun yung malalim na desire nila. Pero may mga times, ang sabi ni Pablo, wala kayong oportunidad. Again, mga kapatid, hindi kagaya ngayon na madali na lang magpadala ng pera. Konting pindot lang sa cellphone, napadala mo na. Noong panahon na yun, maglalakbay. For example, halimbawa, sino ba? Kabitin natin si Brother Aldrin. Brother Aldrin, mag-special offering tayo. Lahat ng laman nito ngayon, ibibigay namin sa iyo. And then dadalhin nyo sa isang manggagawa sa Kenya. Nasaan siya sa Kenya? Well, huling balita namin, nandun siya sa capital. So ngayon, maglalakbay si Brother Aldrin sa Kenya. Magtatanong-tanong siya doon. At hahanapin niya yung manggagawa ng pangalan ay ganito. It may take months, maybe even years. Hindi ganun kadali na i-Gcash na lang sana. No. Ang sabi ni Apostol Pablo, handun yung concern nyo but you lack opportunity. Mahirap. Hindi nyo alam kung nasaan ako o kung ano nangyari sa akin. Pero nahandun yung desire nila. Mga kapatid, madalas sa atin ay baligtad. Marami tayong opportunity pero ang problema ay wala tayong desire. Wala tayong concern. So naway, mahamon tayo dito sa patotoo ng mga kapatid sa Philippi na ito'y nagdulot ng malaking kagalakan sa kapatid natin o sa kamanggagawa na walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Ngayon, niresume nila yung kanilang pagsuporta kay Pablo. As we will see later, na hindi lamang financial support o material primarily ang nagbibigay ng kagalakan kay Apostol Pablo, pero yung ebidensya ng biyaya ng Diyos sa gumagawa sa kanilang buhay. Ang sabi niya sa verse number 11, Philippians chapter 4 verse 11, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am there to be with content. Hindi dahil gusto ko ng mga material na bagay, kasi natuto ako magkaroon ng kakontentuhan, mga kapatid, sabi niya. So muli, hindi lang dahil pera-pera lang. Ang malaking kagalakan ni Apostol Pablo ay makita niya ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng mga Kristiyano sa Philippi. When we support missions, it is partnership, it is also joy. Nawa, tulungan tayo ng Diyos bilang isang iglesia, bilang individual na mga mananampalataya na magkaroon tayo ng tunay at malalim na desire na sumuporta sa mga kapwa natin manggagawa. Una ay dito sa church. Pangalawa ay sa mga ibang manggagawa, nakakasalamuhan natin, kilala natin na matapat nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po o Diyos sa paalala mo sa amin sa iyong salita, sa mga katotohanan mo, tawa ang katotohanan mong patuloy na mag-ingat sa amin. At maaaring o Diyos, may mga kaisipan, may mga kasanayan, maaari may mga ideya, Panginoon, na umiikot sa aming kaisipan ngayon. Nawa, O Diyos, tulungan mo kami na tumingin sa iyong mga katotohanan. At ang iyong katotohanan ang maghubog sa amin. At tulungan mo kami na mag-mature pa sa mga bagay na ito. At bilang isang iglesia, O Diyos, lalo't higit sa amin na mga mananampalataya, na kami ay naging benepisyaryo ng mga tao na ginamit mo upang ang ebanghelyo ay makarating sa amin. Oo, may mga pastor na ginamit ka upang mangaral ng iyong ebanghelyo. May mga misyonaryong ginamit ka upang makarating ang ebanghelyo sa amin. Salamat, O Diyos, at nawa, tulungan mo nawa kami kung paanong may mga sumuporta, nagsustento sa mga manggagawa na iyon. Tulungan mo rin nawa kami bilang isang iglesia na magkaroon ng ganong puso, na magkaroon ng desire, na magkaroon, Panginoon, ng hindi lamang lokal na
pananaw sa Ebanghelyo, kundi yung utos sa amin to preach the gospel to all nations. At hindi mo man kami dalhin sa ibang mga bansa. O Diyos, tulungan mo kami magkaroon ng puso na sumuporta sa iyong mga tinatawag upang mangaral ng iyong Ebanghelyo sa ibang mga lugar. Patawad, O Diyos, sa mga pagkakataon na kami ay nagiging madamot. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi kami nagiging mabuting katiwala ng iyong mga resources. At tulungan mo kami bilang isang iglesia na magkaroon ng kagalakan, na magkaroon ng pagmamahal at pagnanasa na sundin ang iyong kalooban. Salamat po sa Ebanghelyo na sa amin na nagligtas. Patuloy ka po nawang gumawa sa mga naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At ikaw po ang magligtas sa kanila. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.